Welcome back po sa ating channel. This is our reaction. Magandang gabi po sa ating lahat. At today is July 16, 2026, araw po ng Huwebes, at tayo po ay magbibigay na naman ng reaksyon sa mga latest news o latest ganap na nangyari sa ating bansa. So, almost 10 days tayong wala, hindi tayo nakapagbigay ng mga reaction sa mga previous news. Pero habulin natin, unti-unti natin, no? Bibigay tayo ng mga sarili nating opinion. So, unahin natin to, yung pagbibigay ng reaction dito sa issue. No? Mainit ngayon yung issue nung 2019 SEA Games, no? Yung anomalya. So, naglabas ang ating NBI Director na si Atty. Matibag ng pahayag na iimbestigahan nila yung anomalya. Sa tingin nila na may narinig sila or may nasagap sila na may mga anomalyang nangyari doon sa 2019 issue. And di na to bago kasi nabalita rin naman talaga to before, 6 years ago, 2019. And nung panahon na yon is hindi naman imbestigahan talagang maigi to, no? Kulang, no? Parang tinuldo ka lang agad yung issue, no? Hindi na imbestigahan maigi. So ngayon is parang bubuksan ng NBI yung kaso at titingnan kung talagang may anomalyang nangyari. So sa paglabas nga ng issue nito ay biglang may umalma, no? May nag-react, may mga tinamaan, salita, bakit daw sila ini-intimidate, parang hinaharas, iniisa-isa daw sila. Sino yon? Siyempre, walang iba, si Cayetano, Senator Judge Cayetano. So alamin natin bakit ba sisimulan uli ng NBI yung pag-iimbestiga. Ano ba yung nakita nila? Ano ba yung nangyari? No? Tingnan natin ang balita. Iimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga umano'y irregularidad sa mga gastos ng Pilipinas nang mag-host ito ng 2019 Southeast Asian Games o SEA Games. Pagpalag ni Senador Alan Peter Cayetano na chairman noon ng organizing committee, tila binabawasan at iniisa sila sa minorya. Nakatutok si John Consulta. Isang monumento para sa mga atletang Pilipino. Ganon inilarawan ang cauldron sa New Clark City na sumimbolo sa pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games noong 2019. Nagpatayo rin noon ng isang sports complex para pagdausan ng palaro. Makalipas ang 7 taon, inihayag ni NBI Director Melvin Matibag na maglulunsad siya ng investigasyon sa mga umano'y irregularidad sa naging kasos noong 2019 SEA Games. Nakita namin dun yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Well, nakarating sa amin, billion-billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Dagdag ni Matibag, wala umunong ginawang bidding para sa pagpapatayo ng sports complex. Ito yung tungkol dun sa it's a Malaysian company na sila yung nag-build itong sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So sisilipin namin to. Sisilipin na rin ng NBI ang cauldron na iniulat noon ng SEA Games Organizing Committee ay nagkakahalaga ng 45 million pesos. Walang pinangalanan si Matibag pero pumalag si Senator Alan Peter Cayetano, ang chairman noon ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Tumayo siya sa gitna ng isinasagawang impeachment trial sa Senado. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Ang tinutukoy niya ang hinala ng minority sa Senado na tila isa-isa umano silang kinakasuhan. Kaya biglang pumalag to. Siguro biglang kinabahan, natakot. No? Meron tinatago talaga. Pero kung titingnan mo naman kasi, nung panahon yun, 2019, siya yung House Speaker. No? At bukod nga dito, siya nga yung chairman nitong. So, talagang lahat ng issue is pukol sa'yo, bato sa'yo. No? And yun nga, yung may nakita kasi sa NBA, no? May na naman sila, parang naamoy na issue, anomalya. Isa na nga doon is yung halaga ng cauldron ginamit is sa 45 million. Then yung nangyaring pagbibigay ng kontrata o yung walang bidding, no? Walang bidding na naganap, no? Bigla na lang napunta doon sa Malaysian company.
yung kontrata para sa pagpapatayo ng SEA Games, no, dapat malaman, no, imbestigahan talaga yan para malaman natin kung ano yung nangyari kasi wala rin naman nanuntun yung last 7 years ago, no? Bigla na lang nawala yung issue niya. Namatay yung issue. Para mawala sa impeachment trial. Kiti Cayetano, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa 2019 SEA Games. Mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagpapatayo ng gusali. Ang namahala daw dito, ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Ang nakaupo noong chairman ng BCDA ay si Vince Dizon na ngayon ay secretary ng Department of Public Works and Highways. Hinihingi namin ang kanyang pahayag kaugnay ng issue. Dagdag ni Cayetano, naapektuhan na daw ang impeachment court sa ginagawa ni Matibag. Lalo't nakatakda itong humarap bilang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Is it unfair to me and unfair to the court? That kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate, pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Director Bakit ka parang kinakabahan dito? Ba't ka nagre-react, no? O kung wala ka naman palang kinalaman dyan, no? So kung tingin ko dito, no, kung bakit sa nailabas to, siguro kasi isa na dito, just, di ba, nag-ano nga kahapon, July 15 is nag-withdraw ng ilang mga witnesses yung prosecution. Siyempre, tingin kong diskarte ng prosecution dyan is para may salang na si Matibag. Isa siya sa matibay na witness na tungkol doon sa grave threat. And malaki yung kaalaman nito na si Atty. Matibag, magaling din sumagot to. And talagang pinipigilan nila, no, yung pag-witness ni Atty. Matibag noon, di ba? Ayaw nila isalang kaagad. So siguro isa sa mga reason ng prosecution kaya tinanggal yung ibang winidraw nila yung ibang witnesses para may salang si Matibag, no, para matapos na agad. No? Matibag sa naging pahayag ni Senator Cayetano. John Consulta, nakatutok. Okay, no? So tingnan naman natin, bigyan natin reaction yung naging pahayag ng sagot ng Malacanang kanina, no? Sa PCO. Unang tanong, Tristan Odalo, Newswatch. Good afternoon, Yusek Claire. I'll start po with Senators Alan Peter and Pia Cayetano says the NBI's planned probe into the 2019 SEA Games is meant to intimidate senator judges and distract them from the impeachment trial. Because una pong nasabi ni Director Matibag na gusto nilang tingnan yung naganap umano o posibleng anomalya noong 2019 SEA Games, including yung 10 billion unliquidated funds, lack of competitive bidding, and questionable 50 million cauldron or caldero. So una po, does Malacanang support this investigation and how does the palace want to respond to claims that it is meant to intimidate senator judges? Unang-una po, mandato naman po ng pamunuan ng NBI na mag-imbestiga kung meron po silang naririnig, nalaman na anomalya. Hindi po kailangang utusan ng Pangulo. Mandato po yan ng NBI, ng CIDG, ng PNP. Trabaho po nila yan. Kung ito ay sinasabing panggigipit, ang aking pong narinig lamang ay ito ay paiimbestigahan ni NBI Director Matibag dahil kung inyo pong matatandaan, magtatayo po ng NBI Academy dito sa New Clark City. At the time na nagkaroon sila ng pagpupulong ay mayroong nakapagsabi sa kanya na mayroong mga issue
patungkol sa korupsyon nung ito daw ay isinagawa. So ito yung nabanggit lang naman sa kanya at naisumbong. Bilang isang namumuno sa NBI, kapag may nadinig na ganun, ano ba ang dapat gawin? Isa walang bahala? Tulugan? Ignore? O imbestigahan? Hindi po ba dapat na imbestigahan hindi dahil gusto niyang manira o makadiskaril ng isang tao? Pangalawa, walang nabanggit si NBI Director kung sino ang kanyang iimbestigahan. Pero naitanong na isang reporter na nakabanggit ng pangalan. At ito naman ay sinang-ayunan niya. Sinabi niya na makikipagtulungan sa kanyang paniwala ay makakatulong ang bawat tao sa pag-iimbestiga. Bakit sasabihin na ginigipit? Tama ba yung word? Ginigipit? Ano ini-intimidate? Ang tao na wala naman na dapat katakutan ay hindi nai-intimidate kahit kailan. Ang pag-iimbestiga na gagawin dahil meron naman talagang issue noong pang 2019, hindi ito pang-i-intimidate, hindi ito panggigipit sa mga taong wala namang ginawang mali. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga. Wala pong any So, tama naman yun, no? Kung wala kang kinalaman, kung wala ka naman talagang itinatago, kung wala ka naman sa tingin ginawang mali dyan, wala kang ginawang anomalya, bakit ka magre-react? Bakit ka may intimidate, no? Hindi ka dapat matakot, no? Hindi ka dapat kabahan, no? Wala ka naman dapat ikatakot diyan kung sa tingin mo tama lahat ng nangyari, no? Walang issue, walang anomalya. question on the timing kasi baka or it's just a mere coincidence because as we all know mayroon pong nangyayaring clash between the Cayetanos and Director Matibag in recent or in past events din. Nabanggit po ito sa atin mismo ni Director Matibag na nagkataon lang na mayroong isang ambush interview at tinanong kung ano ang kanilang mga isinasagawang pag-iimbestiga at nabanggit nga niya ito. At tatandaan din po natin na June 15 pa po nagkaroon ng pagpupulong itong si NBI Director Matibag dito sa mga tauhan sa New Clark City dahil nga po gagawing NBI Academy. So hindi po siya dahil sa nagkakaroon sila ng World War ni Senator Alan Cayetano. Nabanggit lang po niya ito dahil tinanong po siya sa isang ambush interview. Last na lang po, speaking of officials who might be tagged or investigated in this 2019 SEA Games, sa speech din po or sa statement ni Senator Cayetano yesterday, nabanggit niya po na it's definitely not me dun sa mga ibang procedures because the infrastructure involved, it was done by the BCDA. The chairman of BCDA is one of the closest advisors of the president now, and I think he's referring to now DPWH Secretary Vince Dizon. What guarantee will Malacanang give to the public na kung umabot man po sa punto na tanungin din si Secretary Vince ay hindi po manghihimasok ang palasyo? Sa ating pong Okay, no? Bago na rin tayo yung sagot. Kanina nga is nasabi nga ni Cayetano yan, no? Ang chairman ng PCDA is yung si Vince Dizon, no? Siya yung namahala daw, no? So parang panlalaglag si Vince Dizon dito, no? Pero tingnan natin kung ano yung sagot ng niya sa nangyari. pagkakaalam na imbestigahan po si Secretary Vince Dizon noong mga panahon na yon patungkol po dyan sa issue na yan. Siya po ay naimbestigahan, umandar yung pag-imbestiga, at siya po ay napawalang sala. Meron pong ganoong record. Sa ating pagkakaalam, hindi naimbestigahan sila Senator Alan Cayetano.
at the time ay Speaker of the House. Hindi na imbestigahan yung ibang mga maaaring mabanggit. Dahil sa ating pagkakaalam, ang dating Pangulong Duterte ay nilinis na agad si Senator Alan Cayetano at the time kahit wala pang umaandar na pag-iimbestiga. So as far as Secretary Vince Dizon is concerned, meron pong record na napawalang sala siya at na-dismiss ang kaso dito. Sunod po na tanong. So, yun, no? Tama naman yun, no? Nung panahon ni Duterte is talagang nilinis na Quite yung kaso, exhaustive yung parang, so, ito yun, no? President Rodrigo Duterte wants to find out, among other matters, how the budget for the preparations of the 2019 SEA Games has been executed. To me personally, there was a lot of money poured into this activity now. And I suppose that with that kind of money, you can run things smoothly. Currently, siguro may palpal pa. President Duterte believes, however, So, ayun, no? Rinig natin yun, no? Malaki yung nilagay na, pera dyan. And sinabi na rin ni Duterte, parang may palpak pa, no? So, siguro, alam na rin to na may mga ganitong issue. Baka may anomalya nga talaga. Hindi nga lang niya pinaimbestigahan, no? Kasi siguro, kaalyado, kasamahan, no? House Speaker Alan Peter Cayetano, the chairperson of the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, or FISGOC, has nothing to do with the alleged corruptions in the SEA Games. Yes to answer, but I do not think that corruption is. I am sure Cayetano is not involved in corruption. The chief executive adds the next time the Philippines will host such multi-sports event, he will direct the military planner to assist in the preparations. For the president, with the amount of funds for the country's hosting of the SEA Games, the preparation should have been organized. He says he will ask the help of retired auditors for the probe. But for now, the government should concentrate on accommodating the athletes. Okay, no? So, yun, no? Kung titingnan natin, baka mayroon ng anomalya kasi yun sa mga pahayag ni Duterte before, kung sakasakali nga daw na maulit yung ganito, yung pag-host ng SEA Games, mas gugustuhin niya daw na may kasama ng militar, no, sa mga auditor, no, sa pagpapatayo at pagpapalakad ng SEA Games, no. So, baka, no, ayaw lang niya aminin na merong corruption siguro kasi kaalyado niya at siyempre, mababahiran siya ng kasi nga anti-corrupt din daw siya, sabi niya, ayaw niya sa corrupt. So siyempre kapag may nalaman corrupt at may naimbestigahan corrupt, di tatama sa kanya yun. Kalyado niya pa. Malalaman niya pag naimbestigahan na talaga, yung fully investigated. Malalaman natin kung ano yung mga ebidensya, ano pa yung mga lalabas. And yep. Yan. So malalaman din natin kung talaga may tinatago si Cayetano, no? Wala. Kasi speaker siya nung time na yon, no? At siya rin yung chairman nito. Although sinabi niya iba yung namahala sa pagpapatayo ng SEA Games, sila Vince Dizon, may nangyari na rin mga investigasyon kay Vince Dizon sa napawalang sala siya ayon sa Malacanang. But lalabas din yan, no? So kapag naimbestiga uli yung NBI, baka bumalik yan, no? At may imbestigahan uli sila Vince Dizon, saka yung iba pa. May iba pang sangkot. Sigurado mapapatawag uli yan si Vince Dizon, saka yung, yan, si Cayetano. So, may pagtulungan ka na lang, Cayetano, no? Kung talaga wala kang alam, edi ilabas mo yung mga ebidensya mo, no? At kapag may nakitang ebidensya laban sa'yo, edi masasampahan ka ng kaso. So, wala, hindi ka, mahirap kapag katiwalaan kay Cayetano para sa akin. So, yan ang aking opinion para sa iyo. So, abangan natin to. Abangan natin tong investigasyon na to. So, yan. Hanggang dito na lang muna tayo, no? Ating bigyan ng reaction yung ibang video. So, ngayon, hanggang dito muna tayo at magkikita. Pagtan na lang ulit tayo sa mga susunod nating videos. Thank you. Thank you ulit. Bye-bye.